saan po ang mga regions na mukha pong kulang sa ganito pong uri ng ospital sa panahon po ng emergency na meron pong dapat na isugod na stroke victim, ma'am? Sa Tacloban wala pa, no. In Samar wala pa, no. So sa major cities, major areas in Leyte also, in Mindanao also, malalaking syudad lang kagaya ng Cagayan de Oro and Davao, no. Ang karamihan sa mga stroke patients ay napupunta sa mga pribadong ospital. Pero kapag daw po nagkumuha na ng private room, hindi na sinasagot ng PhilHealth eh. Bibigay din yung PhilHealth, ngunit sobrang liit, hindi angkop doon sa total cost ng hospitalization. Ano, reaksyon na ating mga tagapakinig bago natin tunghayan to dahil ito po ay may kaugnayan nga dito po sa issue nga ng PhilHealth na naman. Tacloban, wala pa daw stroke care facility, sige po, di ba? Oo. Maaari nga sana itong mga gamot na ito ng pang-maintenance, may bigay na po ng estado ng libre. Kasi po, lahat tayo nagkakasakit, hindi po ba? Po sa sinasabing pagmamalabis sa kapangyarihan ng Kongreso, puro pangako. Ang madalas nating naririnig ngayon, iaangat natin ang buhay ng mga mahihirap. Gusto natin mabago ang buhay nitong mga kababayan nating mahirap. Ganyan ang mga sinasabi, ganyan ang mga ipinapangako. So maybe more equipments, no, like CT scan, and train more nurses and physicians in those areas kasi hindi naman sila trained. So yung Stroke Society of the Philippines nagbibigay ng training libre, no, sa iba-ibang ospital para maging acute stroke ready hospital sila, para kaya nila pag dumating yung pasyente, kaya nila kung how to handle and how to treat properly. Tapos maigi rin yung cost of medication should be lowered, no, kasi 'di ba, bakit kaya ng ibang bansa 10 pesos lang isang gamot, sa atin 30 or 50 pesos. So masyadong mahal yun. Opo, sige, ganito, no? Tulungan lang natin si Chacha at si Doktora na mahimay ito para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Good morning po, Doktora. Opo. Magandang umaga. Yes, Doc. Doc, yung pong stroke, ilang pong klase ito muna para po sa mga nakikinig ngayon, at ano ang mga paramdam nito? Ano pong malibang, kasi iba po yung heart attack sa stroke. Pakipaliwanag po please. Yung stroke, merong remember fast, no? Tingnan mo yung mukha, face, niwi ba yung mukha niya, no? Arm, pataas mo yung arm, mahina ba one side of the body, no? Speech, bulol ba siya? Time, tingnan mo yung oras, no? Kailangan dalhin ka agad sa pinakamalapit na acute stroke ready hospital. Ibig sabihin, pwede pa ma-reverse ito, no, para less ang disability. So dalawang klase yung stroke. Yung ischemic stroke, ibig sabihin yung daluyan ng dugo na babara ng cholesterol plaque, nicotine plaque, no? So pwedeng ibukas yan pag within 4.5 hours nandun ka agad sa ospital yung pasyente. May clot buster na ibibigay para mabukas yung blood flow, mag-flow uli, hindi masira yung cells ng utak. So ischemic stroke. Yung pangalawa, hemorrhagic stroke. Ito yung sa sobrang taas ng blood pressure, pumuputok yung daanan ng dugo, nagkakaroon ng bleeding. Okay. So kailangan pumunta rin kaagad sa ospital para ma-lower yung blood pressure, mabigyan kaagad ng gamot. Yun. Opo. Yung pong heart attack, ma'am, Doc. Yung heart attack naman, ito yung parang mabigat, parang may hollow blocks na nakadagan sa dibdib mo, tapos parang hindi ka makahinga. Yun ang heart attack, no? So kailangan din pumunta ka agad sa ospital para mabigyan ng emergency treatment. Okay. Ito pong stroke, ma'am, ibig sabihin po sa utak yung epekto nito dahil nga sa either pumuputok yung ugat o nababarham po yung daluyan po ng dugo. Ma'am, meron ho bang minuto o oras lamang na ibibigay para makasurvive yung pong pasyente, hindi siya agad mamatay o kaya po hindi maging matindi ang pinsala sa kanya pong physical na pangangatawan nga po? Tama. So the earlier na nabukas yung baradong daanan ng dugo within 4.5 hours, pag nabigay ka agad yung clot buster, no, magfo-flow uli yung dugo, hindi masisira yung cells
yung majority ng cells sa utak. Maaring may nasira yung core, yung gitna, pero yung gilid pwede pa natin ma-save yun. So within 4.5 hours dapat mabigay yung gamot. So bibigyan natin ng oras din yung mga doktor, dapat within 3 hours nasa emergency room para may time pa mag-CT scan, mabigay yung gamot, makuha yung mga ibang blood tests. Opo. Within 3 hours dapat nasa ER na. Ayun. So kapag po nakaramdam ng pamamanhid, ano po yung binabanggit yung mga symptoms na yon, yung pong tao, yung pasyente agad kinakailangan isugod sa pinakamalapit na ospital. Pinakamalapit na ospital, lahat ba ng ospital, ma'am? Meron bang mga level ng ospital na kaya lamang gumamot sa ganong emergency cases, ma'am? Hindi lahat, no? Kasi syempre yung small clinics, hindi naman sila equipped, wala namang CT scan. So dapat yung hospital niya, acute stroke ready hospital. Ibig sabihin, kaya nila, train yung nurses, may equipment sila, may gamot sila para ma-lyse, ma-open up yung block na blood vessel. O kaya rin nila mag-opera kung may dugo doon na kailangan operahin. So acute stroke ready hospital. Yung Stroke Society may app, i-download nyo lang yung Acute Stroke Ready Hospital, makikita nyo kung saan pinakamalapit sa inyo. Opo, ito ho ang isa sa mga problemang nakita po ninyo, Doktora. Ano po, yung pong sa mga regions po sa buong Pilipinas, saan po ang mga regions na mukha pong kulang sa ganito pong uri ng ospital sa panahon po ng emergency na meron pong dapat na isugod na stroke victim, ma'am? Sa Manila parang madami na, no, even yung mga sa Luzon, Batangas, but in Visayas, no, kulang lang. Meron lang sa Cebu, Iloilo and Bacolod in major cities, but sa Tacloban wala pa, no. In Samar wala pa, no. So major cities, major areas in Leyte also, in Mindanao also, malalaking syudad lang Cagayan de Oro and Davao, no. Pero yung ibang mga ibang maliliit na cities wala pa rin. So kailangan nila ng training and facilities. Opo, at ito po dapat po masama na sa programa mismo ng DOH. Kahit na po meron ng devolution ng health services, hindi maitatanggi po na ang DOH pa rin ang siya nangangasiwa sa malalaking regional hospitals at maging yung pong provincial hospitals o city hospitals na maaari ho nilang matulungan din. Tama. Pwede mag-set up ng hub. Ibig sabihin per region, merong hub. Tapos yung mga maliliit na hospitals na hindi capable of treating patients, pupunta doon sa hub na yon. Opo. Parang referral center. Opo. Yan bang gamot na yan, ma'am, na itong thrombolysis na klase po ng gamot na importante kaninyo, clotbuster ito? Yan ba'y readily available sa mga regions ngayon, ma'am? Ano po ang inyong pag-aaral? Hindi siya readily available. Doon lang sa may training. Ibig sabihin, yung mga acute stroke ready centers, usually mga regional centers, no? Kasi kung ibibigay sila doon sa mga hospital, wala namang training, walang capacity, walang CT scan, so useless din. So kailangan i-build up muna yung facilities and then yung manpower i-train muna. Opo. Ma'am, ito po kasi inyong ginawang pag-aaral, kung babasahin po natin ito, no? Talaga pong ito napaka-importante to guide the government to address this particular na problema ngayon ng ating mga kababayan. Lalo na po doon sa mga mahihirap na wala naman po talagang paraan para mag-diet kasi nga wala silang pambili ng pera, wala silang pambili ng pagkain, no? Wala silang choice. At yung iba po naman, wala na pong pahinga kasi ang kinakailangan magtrabaho, di po ba? So, itong pag-aaral na ito, ma'am, ano po ang napatunayan ninyo? Taon-taon po, ma'am, gaano po karaming Pilipino, ano po mas marami, babae, lalaki, na stroke? Particularly po itong stroke po sa utak. Yeah, yung stroke sa utak talaga yon, no? So, every year, no, so makikita natin mga 500,000 na sa stroke ng mga Filipinos. Of this, mga 60,000 namamatay. Kadalasan mga lalaki ito, no? Kadalasan mga lalaki kasi sometimes they don't take
antihypertensive medicine, minsan mga stubborn sila, di ba? Or sometimes may mga bisyo sila, sigarilyo, alak, or they're so stressed, it adds also to the risk of stroke. Okay, so ma'am, ito ba may mga edad po ba ito ngayon? Ano ba ang findings po ninyo sa mga edad nito pong stroke victims ngayon? Oo. Sa ibang bansa kadalasan 60 and above, no? Pero sa Filipinos, mas bata sa atin. Ang kagaya ng sinabi ko, yung average age for stroke ay 58 sa atin. So it can range from 30-year-old, no, to 60 and above, no? Pero yung average ay 58-year-old dahil madami sa atin bata pa, may high blood na, hindi nagpapa-check up. So maganda siguro in schools, no, in workplaces, dapat ini-screen din. Sa clinic naman, may magpa-BP kahit once a week, no, kasi hindi mo alam na high blood ka pala until na stroke ka. Opo. So ma'am, yung pong stroke naman kaninyo ay na maliban doon sa maari ito maagapan para less po yung damage, and then kapag po na biktima ka ng stroke na agapan ito, maari pang bumalik sa normal yung iyong physical na pangangatawan, o ano po ang maaaring gawin o therapy po ba ang tawag doon para maintindihan po ng ating mga kababayan kung gaano din ito kahirap yung kanya accessibility sa ganitong uri po ng treatment? Tama. After stroke, binigyan na ng gamot, kailangan ng physical therapy, no? Kaya lang yung access to rehab, wala rin masyado, no? Pag tiningnan natin, no? So, majority ng rehab centers nandito sa big cities, no? Cebu, Manila, Davao, no? Pero yung ibang lugar, wala masyado, no? Opo. So, importante yung therapy para makabalik siya sa yung usual self, makalakad uli, no? It takes mga 6 months yung maximal time of recovery, no? So, dapat sa period na yon magte-therapy siya, be very compliant with medication, no? Magpapa-check up lagi kasi nag-i-improve, no? Pero kung malala talaga yung stroke mo na hindi ka agad naagapan, makikita mo bedbound sila for life or disabled for life. So, importante, maaga mabigyan ng gamot, ma-therapy ka agad, and then mag-maintain sila ng very compliant to medications. Opo. And then yung binabanggit nyo pong very compliant sa medications, kasing kagaya po nitong aming lately lang ho natulungan sa ating pong programa, no, na may misis na inaalagaan yung kanyang bata pa po na stroke na mister, yung gamot, no, na pangangailangan, ito po ay dapat iniinom talaga as prescribed. Pero sa kahirapan po ng marami, hindi na ho din nakakabili ng gamot. Kaya ang resulta nun ay yung kanyang, paano po, anong mangyayari sa pasyente na dapat umiinom po ng gamot para nga hindi siya ulit ma-stroke. Paano po yun, doktora? So kung hindi, halimbawa high blood siya, no, hindi siya uminom dahil mahal yung gamot, or kaya diabetic siya, tumaas yung sugar, so uulit yung stroke, no? So ang pangalawa o pangatlong stroke mas malala, and magdudulot siya hindi lang yung physical na disability, makakadagdag ng physical na disability, pero yung cognitive rin, magiging malimutin siya, so magiging dependent, no, siya sa pamilya, magiging burden siya to family. So sana nga libre na lang yung mga gamot sa high blood and sa diabetes. In all cities or in all areas, merong mga syudad na libre. Opo, dapat nga po, no, dapat nga una yung mga maintenance medications na ito para prevention, dapat nga po libre na sanang ibinibigay ng gobyerno. Yan po ang inyong panukala, doktora. Yes. Opo. At dapat din kapag stroke patient na, dapat din sana po tulong na rin ng Estado na bigyan siya ng libre ng gamot na dapat siyang inumin para hindi na po lumala yung kanyang sitwasyon. Correct. Kasi PWD naman siya. Opo. At dapat din po yung therapy nito pong stroke patient din, kung maaari lang po, maibigay na rin po na libre ng gobyerno. Yes. Okay, so sa puntong yan, doktora, kayo po'y nagkakaisa sa inyong grupo na itong isyong ito dapat na pong bigyan ng pansin ng DOH at ng national government kung paano mapopondo ng programang ito. Yes, kasi paglabas nila, hindi na naman covered ng PhilHealth yung outpatient services, no, yung physical therapy, speech therapy, pati yung konsulta, no. But I think PhilHealth is working on this.
Well, sana nga po, no? Pero doktora, kaninyo, ang karamihan sa mga stroke patients ay napupunta sa mga pribadong ospital. Correct. Opo, kasi nga sa kawalan din po ng pasilidad ng government institutions, no, government hospitals. Sa gandong pong punto, yung out of pocket nung pamilya na nagpunta po sa private hospital, gaano kalaki po ang inyong pag-aaral dito? Kasi nauubos yung resources ng pamilya para doon sa kanilang pasyente. Gaano kalaki po ang inyong pag-aaral dito, ma'am? Oo. So kung pupunta sa private, kung halimbawa yung mild stroke lang, hindi naman malala yung stroke, minsan nangungutang sila mga about 100,000 to 150,000. Pero kung moderate to severe, yung stroke aabot ng 500,000, no? 500,000 to 1 million, lalo na pag na-operahan. Kasi bayad sa ICU, bayad sa doctor, bayad sa gamot, operasyon, tsaka yung mga diagnostic, no? So minsan kung walang-wala, nangungutang na lang sila or kaya nagta-transfer to government centers, kaya lang congested nga yung government hospitals natin. Sobrang dami ang pasyente. Opo. So yung nga po ang isa sa mga findings po ninyo, no, na yung pong out-of-pocket expenses ng mga pamilyang Pilipino ay napakalaki. Yes. Kasi nga din, hindi sila kaya na ma-accommodate ng government hospitals o maging yung pong kawalan mismo ho ng pasilidad ng government hospital. Yan po ang inyong malinaw po sa isa sa mga resulta ng inyong pag-aaral, doktora. Yes, correct. Oo. Opo. So sa dito ho sa prinsipyo ng PhilHealth na sabi ho ninyo, meron naman pong mga programa ang PhilHealth na wala ka nang babayaran practically, lalo na kapag kayo ay indirect contributor, di po ba? Pero yung kanilang prinsipyo na kapag na-confine ka at kumuha ka ng pribadong room, kahit na ordinary lang po na pribado, opo, for reason of infection, for reason po na iba yung dapat pag-alaga sa iyo. Pero kapag daw po nagkumuha na ng private room, hindi na sinasagot ng PhilHealth Practically po, ang lahat ng babayaran mo, maliit na lamang ang kanya lang aakuin. Ano po ang inyong reaksyon doon sa ganun pong polisiya? Meron namang kahit sa private, nagbabayad naman yung PhilHealth, kaya lang sobrang liit, no? Like, sinabi ko nga, yung ischemic stroke, 76,000, pero parang one day lang yon, no? Hemorrhagic stroke, 80,000, pero kung naka-ICU yung may hemorrhagic stroke, maliit yung 80,000. So, nagbibigay din yung PhilHealth, ngunit sobrang liit, hindi angkop doon sa total cost ng hospitalization. Opo, yung nga po. So, doktora, ito hong inyong study na ito, kayo ho ba'y nagkaroon na ng pagkakataon? May kopya pa nito? Alam na ba ito mismo ni Secretary Ted Herbosa? Alam na ho ba ito ng ating Congressional Oversight Committee sa health? Ano po ang inyong balita doon? Yes, we visited Dr. Ted Herbosa, yung Stroke Society of the Philippines. As a group, we visited him and sinabi namin lahat ng mga problema, alam naman siguro niya. And then we work together with DOH naman in training from different regions, yung nurses, doctors, no. Libre naman 'yon, ginagawa namin, libre 'yon from north to south. Opo. So yun ang programa ng Stroke Society of the Philippines. Ngunit, yung resources dapat galing sa government natin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung nga po, dito ho kasi napakalaking bagay yung pong suporta sa inyo ng legislatura. Kasi ang pinag-uusapan dito basically pondo, pera, di po ba? Dapat talaga paglaanan po ito ng atensyon at kaukulang budget, doktora. Yes, tama. Opo. Nakapag-present na ho ba kayo ito sa mga sa Kongreso, ma'am? Itong inyong studying ito? Hindi wala pa po. Wala pa po. Okay. Sige po. So, Doc, kapag po merong sa inyong opisina, sa inyong bahay, saan man pong lugar na may stroke victim, ano po ang galaw natin? Paano ho tayo? Meron bang bawal dyan? Bawal bang painumin ng tubig? Please, ma'am, para lang po sa aming kaalaman.
Oo. So kung may pang-BP kayo, i-BP ka agad and then dalhin ka agad sa Acute Stroke Ready Hospital. So dapat tingnan nyo na, may app naman yon kung saan ang pinakamalapit na Acute Stroke Ready Hospital. Walang emergency thing, ipahiga lang sila, huwag pakainin, baka mag-aspirate, no? So dalhin ka agad sa ospital kasi time loss is brain loss. Habang nag-aantay tayo, mas madaming nasisira na cell sa utak. Opo, sige po. So, Doktora, salamat po na marami for finding time na ito po yung inyong maipaliwanag po sa aming programa. Ang laking tulong po nito sa kaalaman po ng ating mga kababayan kasi nga po marami ho, sabi nga po ninyo, kinakailangan tayo magkaroon ng healthy lifestyle, kinakailangan mag-exercise, kinakailangan uminom ng ating maintenance medication, pero sa dami po ng Pilipino naghihirap, hindi na po nagagawa iyon kasi nga po obligado po na magpuyat, obligado pong magpagal, obligado pong magtrabaho para ho lamang mabuhay sa isang araw. Correct. Hirap ng buhay. Alright, so baby girl, reaction ng ating mga tagapakinig bago natin tunghayan to dahil ito po ay may kaugnayan nga dito po sa issue nga ng PhilHealth na naman. Kaya ko po natanong si Doktora kung meron ba silang presentation dito sa Kongreso sa mga mambabatas natin kasi yung sinasabi niya natutumbat, nangingisay. Kasi nga, importante doon po sa bilang maintenance, no? Correct. Opo. Yung ganun, ito kasi nasa probinsya sila eh. At maraming ganung lugar. Kanina nabanggit niya yung ilan. Sa Tacloban, wala pa daw stroke care facility. Sige po. Diba? Ni wala nga daw pong therapist doon sa lugar. So, ang sinasabi ni Doktora, pag ganun, kasi PWD na po sila eh. Kung maaari nga sana itong mga gamot na ito ng pang-maintenance, may bigay na po ng estado na libre. Pati yung aftercares na ibibigay dun sa mga stroke patients. Kasi yung pangalawa at pangatlo, sinasabi nga ni Doktora, mas delikado. Ang problema din, na nabanggit niya na very alarming, mga kapatid, hindi lang yung mahihirap even the middle class earners, kapag daw po nasustroke, ang ginagawa, nagpapagaling sa bahay, hindi nagpupunta sa ospital sa takot sa laki ng kanilang bill. Yun nga dapat po sinasagot ng PhilHealth. Tama. Kasama nga dapat sa PhilHealth na yon. Yung gamot mismo. Alam niyo, ang gamot ngayon sa mga may problema sa dugo. Abay, sabi ko nga, mamamatay ka kasi wala kang pambili ng gamot para lang doon ma-address ang iyong problema. Ang daming sakit na ito na obligado kang uminom ng maintenance. Sabi nga ni Doktora, bakit sa ating pagkamahal-mahal? Sa ibang mga bansa po, 10 piso lang. Mabababa po ang halaga. Ba't sa atin po ang mahal? Tayo pinakamahal sa Asia. Tayo po pinakamahal dito po sa mga gamot na ito. Yun nga po problema ho ngayon. Kaya nga tutunghayan natin to. Pinakailaman nila ang pera ng PhilHealth. Para saan? Sabi ho kahapon, para pondohan nyo ang isang tulay na may pondo na? Di po ba? Talagang dito sa issue ito maiinis ka eh. At dito po, i-connect na ho natin sa halalan. Dahil yung mga sumasayaw sa entablado ngayon, ito hong mga gusto hong maging lingkod bayan na naman daw ho, mga reeleksyonista, ang mga boto nito sa PhilHealth transfer na ito, sa pondo ho ng bayan na ito, ay yes! Di po ba? Sila po may gawa nito eh. At sila, wala naman silang pakialam dito sa ganitong mga issue eh. Kapag naupo na sa pwesto, wala silang pakialam dito. Ang kanilang pakialam kung paano sila magkakaroon ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Ito'y napaka-importanting issue na dapat to tayong lahat ay nakikialam at dapat ay maalam. Kasi po, lahat tayo nagkakasakit. Hindi po ba? Lahat ng mga pamilyang Pilipino ay nahaharap sa pagsubok, lalo na pag may pasyente po tayo. Di po ba? Itong ginawa pong study rin po ng Ibon Foundation, yung pong kaso ngayon na pending nga dito po sa Supreme Court at nagkakaroon ng oral arguments, kung ano po ang nagiging bunga sa pagbibigay po ng serbisyong medikal ng gobyerno sa usapin din po ng privatization sa ating pong mga ospital. Ginawa na po kasi itong mga korporasyon eh. Yang NKTI na yan po mga na sila GOCC na po sila. Basically po sila po ay mga para ho silang semi-private na po ang touring po sa mga ospital na ito. At kaya nga din po ngayon napakainam din dahil pinag-uusapan itong isyong ito doon po sa sinasabing
pagmamalabis sa kapangyarihan ng Kongreso sa pangingialam sa pera na para po exclusively sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang problema ho sa mga Pilipino ho kasi, napapansin po natin, sa mga isyong ito, parang ang iba ho wala na rin po pakialam. Para bang, di ba People Power Anniversary kahapon, parang nawala na po ng saysay itong yung damdamin ng taong bayan ba. Hindi ko sinasabing pabaksakin ang gobyerno. Hindi natin sinasabi na magrevolusyon tayo. Di ba? At humingi tayo ng total, kumbaga, reset sa ating pong pamahalaan gaya po na nangyari 39 years ago. Hindi po yon. Ang atin po dito, dapat mag-ingay tayo para malaman ng mga taong ito na hindi tayo pumapayag sa gantong mga gawi nila. Dahil po tahimik po ang karamihan sa atin, ang inakala ng iba, okay lang gawin sa atin ito. At ito'y uulit-ulitin pa nila. Kung sa ibang bansa ito, abay palagay ko po nagdemonstrasyon na ang mga manggagawa. Demonstrasyon para lang ho sabihin na wag niyong ginagawa sa amin yan. Kasi mga Pilipino ngayon hati-hati. Ay oo nga. Sila nag-aaway. Bakit? Dati silang mga kasama. Oo. Na parehong ng budol sa isa't isa. Ngayon ito yun. Di ba? Sila nag-aaway. O di ba? Hindi, mas magaling si ganito. Hello, pare-pareho lang kayo. Mga totoo po tayo dito. Sabi ng mga nasa comment section, ituloy mo lang, Sir Ted. Wala na daw ibang nagsasalita tungkol sa nangyayari ngayon at sa sitwasyon ngayon. Kasi ngayon, kampanya, di ba? Uulitin ko, itong mga nandidiyan, nag-iikot ngayon, kumakamay sa inyo. Papapicture, selfie. Yung mga nasa entablado, nagbibigay ng bigas. Ano kanila sinasabi ngayon, di ba? Puro pangako. Ang madalas nating naririnig ngayon, iaangat natin ang buhay ng mga mahihirap. Gusto natin mabago ang buhay nito mga kababayan nating mahirap. Ganyan ang mga sinasabi. Ganyan ang mga ipinapangako. Akong bahala sa inyo. Pag nandun na ako, kayo ang uunahin ko. Baka pwede kang tanongin nyo, alam nyo ba itong issue ng PhilHealth na to? Ano ba yung, alam nyo bang pinagmumulan ng lahat ng ito? Huwag ka mag-alala dahil ang isasagot nila, pag-aaralan ko yan pagka nanalo na ako. O kaya, basta gusto ko lumang pasaya. Hindi. Ang sasagot nila, basta ako gusto ko tumulong. Okay. Huwag mo na ako tanungin muna yan. Ako gusto kong tumulong.